who could be part of that proponent list for the non-allocables? Well, one thing that I mentioned last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the DPWH, and therefore almost every office in government has some type of insertion. And I think it's less a question of who is than who is not. Okay. So for example, if I am, what do you mean by everyone? As in parang kahit part ako ng ano? It's not just congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries that have flood control projects inserted into the budget. And really? And how could I? No? What's the rationale of, for example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control? You can ask them. Okay. So this is the list. Have you seen this list at least? Yes. So the reason why I'm saying this is because there's a lot of speculation that this happens, but the proof is that there is a list that I have seen in the office of DPWH former Undersecretary Catalina Cabral that lists every item in the National Expenditure Program and indicates if it's allocable by the district congressman, or if it is outside the allocable, then it actually has proponents behind them. And the proponents are not only congressmen and senators, they are also cabinet secretaries and undersecretaries and others. There are even contractors. Grabe undersecretary, ladies and gentlemen. Undersecretary. Mantakin mo Kung dati mga congressman lang ang nangungurap, secretary, ngayon pati undersecretary. Names. May allocable na At bakit pinayagan? Dito, eto kasi yun Remember, inilalagay yan sa budget. Ini-insert, kaya nga insert ipinapasok yan sa budget. Allocable. You could just imagine, billions of money pinirmahan ni BBM. Pinirmahan ni BBM yung allocable. Bakit mo pipirmahan kung hindi ka gunggong? Kung hindi ka tanga? Kung hindi ka magnanakaw? Bakit mo pipirmahan yan? Unless, sabog ka. Hindi, totoo naman Alam mo, sabog ka sa alak, ganun. Hindi, di ba? Pirma ka lang ng pirma. Ano na pipirma natin? Pirma. Pirma ka lang ng pirma. Yan, pirma na yan. Diba? Imagine niyo yun This is billions. Tapos ang focus ninyo doon sa 150 million ni VP Sara Duterte. Kupal kayo no? Sorry Sorry sa term pero yun talaga yun Yun yung hindi kasi mura yun Yun yung talagang kasi when you say kupal, para lang sa kaalaman nyo, yung nanggagago kayo, yung nanloloko, nangungupal kayo, nanloloko kayo ng kapwa. Yun ang ibig sabihin nun Ibig sabihin, binubudol nyo yung tao Ang focus ninyo yung 150 million kuno na confidential pa, na ginamit naman sa tama. Mismong COA na ang nagsabi. Tapos yun ang focus ninyo. Tapos yung sa billion, 100, magkano daw yun? Actually, sinabi na nga ng ICI na umabot ng trillion Yung naubos na pera dyan sa Ghost Flood Control Project na yan Tapos sasabihin nyo, hindi, confused ang tao Hindi namin alam kung paano ba diskarte dito Kasi nga, namumulitika kayo, yan ang totoo. Kayong mga kakampuet at kayong mga NPA na makakaliwa, namumulitika kayo, yan ang iniisip nyo. Are in the internal files as proposed projects of the DPWH. Okay. The PCIJ has said the numbers have not been released to them, the proponent list, but they also mentioned in this report that they reached out to your office for the numbers if you would have, but nakalagay dito, all of them either refused to give out their list or said they would have to double check. Leandro Leviste in particular has been pressuring the DPWH itself to release proponent lists. So what list do you have in your office? So I have a list of
proponents of projects in the NEP that came from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. DPWH is well aware and also has this list, and I am hoping that they will walk the talk on transparency and release the list of proponents that are in the computer in the office of former Undersecretary Catalina Cabral. So it's with you, the list of proponents for allocable and non-allocables? Yes, and I've been having private discussions asking that this list be released to the public. And if they don't, will you release it? I'd like them to release it first. But is there a chance that you might release it? Anything is possible. Ayan. Ayun na. Masyadong seryoso itong batang to, no? Ito ang talagang katotohanan, mga kababayan, na marami sa ating kababayan, hindi man sila nakakasama sa mga rally, diskusyon, o kung anong pa mga nangyayari sa ating politika, pero sila ho ay nakasubaybay. Sila ho ay naandyan at nakikita nila kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya lang, dala ng hirap sa buhay, hindi sila nakakapag-participate sa mga rally-rally. Hindi sila nakakapag-participate sa mga online comments. Hindi sila syempre, for their own peace of mind and safety, hindi ko sila nakaka-comment po dyan. Kasi, syempre, minsan talaga nga naman, pag nagsalita ka ng iyong saloobin, yung mga troll, sila po'y nakaabang para kayo ay bastusin dahil nga naman sa kanila ang kanilang misyon ay mambastos. Yun ang misyon niya mga yan eh. So para ma-discourage ka ng mag-comment. Kasi alam mo mga kababayan, alam po ni Marcos, especially BBM, na malaking bagay ang social media. Alam niya na nanalo si Pangulong Duterte dahil sa social media. At alam niya, pinagtulungan siya ng media noon at ginamit niya yung mga trolls niya para manalo at makapambola. Lalo na yung mga nagpakalat ng Talano Gold. Pinangungunahan niya nung isang vlogger na nagngangalang Bangkay, 'di ba? Yan po, alam na alam niya po 'yan. Kaya nung siya ay naging presidente, kinontrol ang media at the same time pinalakas yung social media, yung mga vlogger, yung mga bayaran niyang vlogger, lalong-lalo na yung nandung bayot sa Canada. Yun. Yun, talagang binusog niya. Kasi alam mo, namimili talaga sila ng mga bayot. Hindi, walang biro. Hindi ako nagloloko ha. Pansinin ninyo basta mga tanso bayot. Hindi ko nga noong una akala ko biro-biro lang. Totoo pala. Sabi nila, hindi bayot talagang pinipili namin kasi para minsan kasi yung mga bayot dahil nga sobra silang sa chupageti. Sobrang atat nila sa chupageti. Kahit mura lang, papatusin na yan. 'Di ba? So bigyan mo lang ng barya yan. Papatusin na nila yung mga kalokohan ni Marcos. Yun ang sabi nila. Sabi ko, ba yun, tindi pala niyan, ha? Oh. Kaya puro bayot ang mga, tinanong yung mga tanso, puro bayot. Oh, di mo gayahin ng, ang banateros, di ba? Oh. Tapos, biglang magtatapang pa yan, magsasabi pa yung mga yan. Oh, kung talagang matapang kayo, magdebate tayo. Pag ganyan-ganyan pa, sabi, hindi, kung talagang kayo, matapang kayo, bayot kayo mga banatenot. Kung mga ganyan-ganyan pa yan, sabi niya. Sa loob-loob ko, matapang? Nagtatago ka nga dyan sa Canada, matapang. Umuwi ka sa Pilipinas. Umuwi ka, harapin mo. Hindi ko sinabing magsuntukan tayo, hindi yan. Kasi hindi ako naniniwala sa violente, di ba? Hindi ako naniniwala sa being a violent, it doesn't mean na you are strong. Hindi yun. Ang talagang matunay na matikas ay handang harapin ang anumang panganib sa pagbanat mo. Halimbawa, hindi kami natatakot kahit may banta ng kung ano-anong pagbabanta ng gobyerno sa aming kalayaan na magpahayag, magsalita. Hindi kami natatakot dyan. Kahit ako ilang demanda ng hinarap ko, hindi ko natatakot, wala akong pakialam. Kasi yan ang tunay na tapang, yan ang tunay na courage. Yung pagmumura mo, yung pang-iinsulto mo ng ad hominem, walang kwenta yan. Pambayot lang yan. Magsama kayo nung bayot na walang ngipin, di ba? Yan yung mga pambayot lang na banatan, yung debate. Magdidebate tayo, di ka naman tatanggap ng pagkakamali.
Hindi, kaya nga 'di ba kahit no ang Biblia sinabi hindi na dapat nakikipag-debate o argue with foolish. Bakit? Hindi naman tatanggap ng pagkakamali yan. Ba't ka ba nagdebate? 'Di ba? Alam mo 'yon. Sana kung may judge, may mananalo, may ganun. Wala, hindi naman tatanggap 'yan. At hindi yan ang basya ng katapangan. Ang tunay na katapangan yung magsalita ka dito, handa kang harapin ang anumang consequence ng iyong sasabihin. Hindi yung nagtatago ka sa palda ng nanay mo. Nagtatago ka sa brief ng katrabaho mo. 'Di ba? Hindi ganun. Kaya nga alam mo mga kababayan, speaking of rally, alam nyo ba na sila mismo ay aminado na failure ang rally? Oo, lahat po silang itong mga kakampuit, itong mga NPA na makakaliwa, lahat sila aminado failure. Alam mo bakit failure? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Pero panoorin natin itong isang analisasyon ng isang analyst daw. Di umano. Di umano na analyst. Hindi kasi siya sigurado ito. What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Ilang taon na po kayo? 30 po. 30? Wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon final weeks. So I guess... Hindi ako naniniwala doon sa that part na kanyang nitong tao na to. Yung sabi niyang rason niya na dahil daw sa exam sa UP. Una-una hindi lang naman mga taga UP ang pumunta nung unang mga rally. So I don't think kung meron man pumunta nung mga taga UP nung unang rally, hindi naman ganun kadami din. So hindi 'yun ang rason. I don't think so, ha. 'Yun ako sinasabi ko lang, tinatabla ko lang yung mga argumento, pero may mga pinaniniwalaan din tayo. Busy ng mga tao. And then yung mga tao dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Yan ang totoo. That's true. 'Di ba? That's true. Confused sila. Alam mo kung bakit confused? Confused talaga sila. Kita mo puro mga bayot yun nandyan. Hindi. Confused yung mga tao pumunta. Aside from yung may mga pumunta sa rally na confused sa kanilang mga gender. Confused sila kasi kanya-kanyang political aspiration yung mga taong naandyan. Yun ang problema. Hinahaluan ninyo ng political. Alam mo, alam natin lahat. Kayo, alam nyo rin lahat yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Alam ninyo na yung pinaka-corrupt na budget, yung pinaka-maraming insertion, nagsimula sa executive, nagsimula kay Marcos, at nag-ending kay Marcos. Si BBM ang pinaka-may matinding pananagutan dyan. Alam nyo yan. Whether yung sinasabi ni Zaldico ay totoo o hindi, na mismong presidente ay nakakatanggap ng 50 billion, whether that is true or not, which is, I know most of you believe that. As a matter of fact, marami sa inyo talagang naniniwala na kasangkot si Marcos sa matinding korupsyon. Pero gayon pa man, even if hindi siya talagang nakatanggap, the mere fact that he is the president who signed the budget, ibig sabihin po nun, talagang merong matinding pagpapabaya, gross negligence sa parte ni Marcos. So alam natin lahat na dapat siyang mag-resign. Dapat na siyang bumaba dahil sa hindi niya nakayanan na pigilan ng korupsyon. Because of your political agenda na ayaw nyo rin si VP Sara Duterte, kaya tuloy hindi nagkakasundo-sundo ang mga Pilipino. Di ba? Yung mga huling
EDSA o yung pagpapabagsak ng presidente. Halimbawa, hindi ko sinabing pabagsakin natin ng presidente ha. Ang sinasabi ko lang yung mga nakaraang EDSA. Yung kay Marcos, wala namang masyadong nagtanong sino ba papalit, sino ba papalit. Wala nang ganun eh. Basta alam natin, diktador ay kailangang mawala na sa posisyon. Noong panahon ni Erap, ganun din. Marami sa inyo galit kay Gloria, hindi nyo rin gusto si Gloria nun. Pero hindi nyo na inisip yun. Ang inisip nyo, sige, wala tayong magagawa. Ayaw natin dito sa presidenteng ito. Hindi maayos ito. So, inalis nyo si Erap. Ngayon, kesa na magkasundo-sundo tayo at sundin natin ang konstitusyon, yung constitutional succession na tinatawag, may sarili kayong agenda. Gusto nyong pag-resignin ng presidente at vice president para ipasok yung kayo. Kasi nga mga NPA, itong mga makakaliwa na ito eh. Gusto nila, meron pa silang bagong pautot ngayon na yung mga tao ang mamumuno. Sino kayo? Kayong mga NPA ang mamumuno sa amin? Ulul, mamatay kayo. Kayong mga NPA, hindi kayo dapat na namumuno. Mga rebelde kayo eh. Ako naniniwala ako sa mapayapang pagpapalit ng presidente. Dapat legal. Hindi ako naniniwalang illegal dapat ang gagawin. Ayoko ng rebellion. Yan ang pinaka-ayoko. Ayokong lumabas beyond the Constitution. Dapat nasa Constitution ng lahat. Para hindi magulo. Hindi pwede yung sinasabi ninyo na magbabaan tapos mamumuno, peoples. Kayo lang yung mga NPA lang kayo eh. Di ba? Hindi pwede yun. Dapat sundin natin kung anong naayon sa batas. Kaya talaga nakukonfuse ang tao dahil sa inyo. Punta ba sila dito? I mean, hindi dito sa political analyst na to doon sa mga NPA Sa People's at saka Power sa Board. mga kakampuit. Meant or pupunta sila doon sa Luneta, will they be asking for BBM's resignation? Pero ano yung kapalit? So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti eh. Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill and then kakilala niya itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos, but paano kapag they ask for resignation, no? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President, no? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para doon sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din eh. And lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas, no? Kaya I think Kino-confuse nyo kasi. I mean, yung mga NPA at saka yung mga kakampuit, kino-confuse nila. Ang gulo-gulo nila eh. Mag-focus na lang sana doon sa pag-resignin yung mga kurap. Tangina, kurap ang pinag-uusapan, bigla nyo ipapasok si VP Sara Duterte. Na ang linaw-linaw naman, COA na nagsabi, maayos ang paggamit. Pinagpipilitan pa nung baklang abogado na kesyo Maria Piatos daw, Piatos. Gago pala kayo eh. Ginamit nga yan para imbestigahan yung mga korupsyon sa loob ng DepEd, yung mga makakaliwa na nagre-recruit. Naturalmente, gagamit ng ibang pangalan, confidential nga. Isa ka nakakita ng spy na ginamit yung sarili niyang pangalan. Tapos sasabihin ninyo, kinurap lang. Pero hindi nyo pinupuna yung confidential pan ng presidente na sigurado ko binigay lang sa mga vlogger. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kinurap kagad yung pera. Akala mo naman ganun kalaking na sobra-sobra. Hindi ko naman sinasabing maliit lang ha. Pero ang punto natin dito, hindi kinurap yan ay ginamit sa tama. At yan naman po ay sinabi rin ng COA. Kinlear po ng COA pero wala.